Noong unang bahagi ng 2010, hindi pa kilala ang BTS bilang global superstars na nakikita ngayon sa malalaking stage sa iba't ibang bansa. Nagsimula lang sila bilang 7 trainees sa isang maliit na entertainment company sa South Korea na halos walang laban sa malalaking pangalan sa industriya noon. Ang company na ito ay ang Big Hit Entertainment na kilala ngayon bilang Hybe. Sa panahong iyon, hindi ito sikat at madalas pang minamaliit dahil maliit lang ang budget at limitado ang connections nila kumpara sa malalaking agencies sa K-pop industry. Si Bang Si-hyuk, ang founder ng Big Hit, ang may malaking pangarap na bumuo ng grupo na hindi lang basta sasabay sa trend ng K-pop, kundi magdadala rin ang totoong kwento ng kabataan. Dito nagsimulang mabuo ang BTS. Ang pinakaunang miyembro na napili ay si RM, na kilala noon sa underground rap scene dahil sa husay niya sa pagsusulat at pagrarap. Habang tumatagal, isa-isang nadagdag sina Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, at Jungkook. Bawat isa sa kanila may kanya-kanyang pinanggalingan at sariling dahilan kung bakit nila pinili ang buhay bilang trainee. Pero bago nila marating ang tagumpay, dumaan muna sila sa matinding hirap. Maliit lang ang dorm nila noon at minsan iisang kwarto lang ang pinagsasaluhan ng lahat. May mga pagkakataon ding hindi sapat ang budget para sa maayos na pagkain o kagamitan. Habang ang ibang grupo may engranding promotions at malalaking music video, ang BTS noon kailangang magtrabaho ng doble para lang mapansin. Madalas silang maikumpara sa ibang idols at madalas ding maliitin dahil galing sila sa maliit na kumpanya. Noong June 13, 2013, opisyal na nag-debut ang BTS sa kantang Tea No More Dream. Ang tema ng kanta umiikot sa pressure ng lipunan sa mga kabataan at kung paano nawawala ang sariling pangarap dahil sa expectations ng ibang tao. Iba ito sa karaniwang concept ng K-pop noon na mas nakatuon sa love songs at flashy performances. Habang ang ibang grupo puro image ang pinapakita, ang BTS mas pinili nilang ilabas ang tunay na emosyon at struggles ng kabataan. Sa simula, hindi agad sumabog ang pangalan nila. Mabagal ang pag-angat ng BTS at madalas silang hindi mapansin sa major award shows. Pero habang tumatagal, unti-unting dumami ang fans nila dahil sa pagiging totoo ng mga kanta nila. Hindi lang sila basta performers. Sila mismo ang nagsusulat ng lyrics at nagbibigay ng ideya sa music nila. Dahil dito, mas nakaka-relate ang mga tao sa kanila. Isa rin sa pinakamalaking dahilan kung bakit sila sumikat ay ang paggamit nila ng social media. Habang maraming K-pop groups noon kontrolado ang bawat galaw online, ang BTS mas natural makipag-usap sa fans. Nagpo-post sila ng simpleng videos, behind-the-scenes moments, at mga personal na kwento. Dito nagsimulang mabuo ang matinding connection nila sa fandom na tinatawag na ARMY. Habang lumalabas ang mga album nila tulad ng The Most Beautiful Moment in Life series, mas lumalim ang themes ng BTS. Pinag-usapan nila ang anxiety, depression, pressure sa buhay, at takot sa future. Mga topic ito na bihirang talakayin ng direkta sa K-pop noon. Habang dumarami ang listeners nila sa Korea, nagsimula na rin silang mapansin sa international audience. Noong 2017, nagsimulang magbago ng tuluyan ang takbo ng career nila. Nanalo sila ng Top Social Artist Award sa Billboard Music Awards. Tinalo pa nila ang malalaking international artists na matagal nang kilala sa buong mundo. Maraming tao noon ang nagulat dahil unang beses may K-pop group na nakakakuha ng ganoong recognition sa Amerika. Simula noon, tuloy-tuloy na ang paglawak ng impluwensya nila. Habang tumatagal, sunod-sunod na ang records na nabasag ng BTS. Nagkaroon sila ng sold-out world tours, #1 album sa Billboard charts, at performances sa malalaking events tulad ng Grammy Awards at United Nations. Hindi na lang sila simpleng K-pop group. Naging simbolo sila ng bagong henerasyon ng artists na kayang sirain ang language barrier sa music industry. Pero kahit sobrang laki na ng pangalan nila, hindi nawala ang kwento ng hirap na pinagdaanan nila noon. Madalas pa rin nilang ikwento kung paano sila nagsimula sa maliit na practice room at kung paano nila halos isugal lahat para lang maabot ang pangarap nila. Dahil dito, mas maraming tao ang humanga sa kanila, hindi lang bilang artists, kundi bilang inspirasyon. Sa mga nakaraang taon, nagsimula ring mag-focus ang bawat miyembro sa solo activities nila. Naglabas sila ng sariling music, collaborations,
at solo projects habang sabay na tinutupad ng ilan sa kanila ang mandatory military service sa South Korea. Kahit pansamantalang nabawasan ang group activities nila, nanatiling malakas ang suporta ng fans sa buong mundo. Ngayong 2026, isa sa pinakamalaking updates tungkol sa BTS ay ang unti-unting pagbabalik ng mga miyembro mula sa military service. Maraming fans ang naghihintay sa opisyal nilang full group comeback matapos ang ilang taon na halos solo projects muna ang focus nila. Patuloy pa rin silang gumagawa ng history kahit magkakahiwalay ang activities nila at hanggang ngayon nananatiling isa ang BTS sa pinaka-impluwensyal na music groups sa buong mundo.